tuwang-tuwa po kami na meron po kaming bago na upuan at masusulatan. Gumanda po yung sulat ko, tapos mas naging komportable po ako sa pag-upo. Kami po ay nakakapag-aral ng mabuti at komportableng nagsusulat ng aming mga aralin. Unang-una, nagiging mas komportable sila sa kanilang pag-aaral sa loob ng classroom, mas nabibigyan nila ng saysay ang kanilang learning experience gamit ng mga bagay na magaganda, maayos. Nagkaroon sila ng mas maayos na upuan at lamesa na kung saan mas naging komportable ang kanilang pagsusulat, tapos yung pag-upo nila sa klase, mas naging maayos. Magaan po ang buhay ng mga estudyante natin, mas naging maganda po yung pag-aaral nila, mas nakakapag-isip po sila ng maayos at mas naiintindihan po nila yung sinasabi ng teacher dahil hindi na po sila siksikan, hindi na po sila nadidistract ng katabi. Dahil sa mga ibinigay na bagong upuan at lamesa ng ating pamahalang lungsod ng Muntinlupa, ang mga bata ngayon ay mas masigasig sa kanilang pagsusulat, mas maayos silang nakakapag-perform sa loob ng kanilang paaral, sa loob ng kanilang classroom. Mas nakakasulat po ako ng maayos at nakaka-comfortable po ako at nakakasagot po ako ng maganda po at di po ako nasusugatan sa mga matutulis po na bagay sa luma naming mga upuan. Kaya po tuwang-tuwa po ako nakakuha po kami ng ganitong upuan. Salamat po, Mayor Rupi, kasi kami po ng mga klase ko ay nagiging komportable po dito sa aming bagong mesa at upuan. Thank you po sa City Government of Muntinlupa sa pagbibigay po ng bago naming mga upuan. So sana po, patuloy nyo lang po kami sinusuportahan para sa pag-aaral at kinabukasan po namin. Salamat po talaga sa bago naming experience. Maraming salamat, Mayor, sa ganito pong proyekto at sa support po sa Tunasan Elementary School in behalf po ng parents ng Tunasan Elementary School. Malaking pasasalamat namin sa City Government of Muntinlupa at saka kay Mayor Rupi Biazon kasi nga nabigyan ng mga bagong kagamitan ng ating mga mag-aaral. Sa pangunguna po ng ating mahal na Mayor Rupi Biazon, maraming salamat po sa pagbibigay ng mga ganitong kagamitan, lalo na po itong bagong upuan at lamesa. Kailangan po talaga ng ganitong pagsuporta at pagbibigay ng ganitong mga dekalidad na mga kagamitan sa loob ng paaralan upang sila naman ay lalong ganahan at lalong magkaroon ng courage, ng desire to continue their learning. Magandang araw, Montinopeños! Patuloy ang pamahalaang lungsod ng Muntinlupa sa pangunguna ni Mayor Rupi Biazon sa pagpapatupad ng mga proyektong infrastruktura para sa kaginawaan at kaligtasan ng bawat Muntinlupeño. Kabilang dito ang pag-install ng bagong LED streetlights sa may Smart Lighting Management System sa mga pangunahing kalsada tulad dito sa Katian Street Poblacion, Lakeview Putatan at Rodriguez Street Tunasan. Bukod pa ito sa Montellano Street Alabang, Victoria Homes Tunasan, East Service Road, Concepcion Buli at Meralco Road Sukat. Layunin ng proyektong ito na magbigay ng mas maliwanag at mas ligtas na kalsada mula sa mga residente hanggang sa mga daily commuters upang matiyak ang kaligtasan, kaayusan at kaginhawaan sa bawat biyahe. Ako si Kayla Pasyon ng Public Information Office, nag-uulat para sa City Government of Muntinlupa Quick Update. Welcome Muntinlupeños. Ako po si Albert Sembrero mula sa Public Information Office. And welcome sa isang special live discussion mula sa pamahalang lungsod. Kasama po natin ang Muntinlupa City Department of Disaster Resilience and Management. Ngayong araw pag-uusapan natin ang isang napakahalagang paksa, ang tungkol sa lindol. Alam naman natin na kamakailan, sunod-sunod ang naramdamang pagyanig sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Pero ang tanong, magkakaugnay ba ang mga ito at ano nga ba ang dapat nating gawin bago, habang at pagkatapos ng lindol? Kasama natin ngayong araw ang isa sa ating mga experts ang ating expert mula sa DDRM, ang ating resident geologist na tutulong sa ating mas maunawaan kung paano tayo magiging handa, kalmado at ligtas.
Let us welcome Sir Arth J. Eliseo, ang ating geologist mula sa DDRM. Magandang umaga sa iyo, Sir Arth J. Eliseo. Magandang umaga rin, Sir Albert, and sa atin, sa mga ating Muntinlupeños. Magandang umaga po. Alam ko si Sir Arth J. ngayon ay kasalukuyang uma-attend ng isang seminar sa bahagi ng Batangas. Tama po ba ako, Sir Arth J.? Yes po. Kaya po tayo sa Zoom lamang makakapag-usap, no? Nasa isang training po ako ngayon kasalukuyan sa Batangas for 5 days po. Maraming salamat po, Sir Arth J. sa pagbibigay ng ilang minuto para makasama natin ang ating mga kababayan tungkol dito sa mahalagang paksa natin na pag-uusapan tungkol dito sa lindol. Pero bago po tayo tumungo sa ating discussion, Sir Arth J., sakto may nangyaring unannounced na earthquake drill kanina sa ating mga public schools dito sa Muntinlupa. Again, ito po ay unannounced earthquake drill sa ating public schools at ayon sa utos yan ni Mayor Rufy Biazon. Just last Tuesday, nagkaroon din po tayo ng unannounced earthquake drill dito naman sa pamahalaang lungsod ng Muntinlupa. At lahat po yan ayon sa utos ni Mayor Rufy Biazon para malaman ang kahandaan ng lahat, lalo na sa mga paaralan. Kaya ginawa po natin yan kanina sakaling mangyari ang paglindol. At ayon kay Mayor Biazon, ipagpapatuloy ang mga simultaneous earthquake drills sa buong lungsod. Bukod pa po ito sa regular na paglahok ng ating lungsod sa isinasagawang nationwide simultaneous earthquake drill every quarter. Tandaan po natin, ang susunod po nating schedule para po sa 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill ay sa November 6. So inaasahan po natin ang ating mga kababayan sa mga paaralan, private companies, communities to participate sa ating upcoming 4th quarter nationwide simultaneous earthquake drill scheduled on November 6. Sa mga kakapasok pa lang po sa ating live stream, kasama po natin ang ating resident geologist mula po sa DDRM, si Sir Arth J. Eliseo, at diretso na po tayo sa ating mga katanungan tungkol po sa earthquake. Ano po ba, Sir Arth J., ang sanhi ng lindol at bakit po ito biglang nangyayari? Okay po. Bali yung ating lupang kinatatayuan, so araw-araw siya gumagalaw, no? Bali gumagalaw siya ng mabagal. Pero ang isipin na po natin is yung katulad ng mga puzzle, yung loop or yung tinatawag natin na plate tectonics, no? Para siyang mga malalaking puzzle na binubuo ng mga iba't ibang piraso po, no? Ayun yung tectonic plates. Then sa palagi po siyang gumagalaw ng mabagal, so nagtutulakan po sa isa't isa yung mga tectonic plates o yung mga puzzle nating tinatawag. And then yung mga gilid o yung mga edges po ng mga puzzle na yon ay rough edges po, no? Hindi pantay-pantay. So, ibig sabihin sa pagkakaskas, merong mga sumasabit. So, that's the time na hindi gumagalaw yung ating mga puzzle, pero nagkakaroon ng pag-ipon ng enerhiya. So, sa pag-ipon ng enerhiya na yon, kung hindi na kayang i-hold yung edges ng puzzle natin, doon na nagkakaroon ng rupture or doon na nare-release yung energy bilang lindol. So sa madaling salita, no, sa paggalaw ng lupa, yung naipon na stress or na enerhiya po dahil sa paggalaw ng lupa ay biglang nare-release. At ayun po yung nararamdaman natin na paglindol. Mabilisang tanong lang, Sir Arth J. So itong paggalaw ng lupa, nagaganap po ba to palagi o base sa past experiences natin, hindi naman madalas ang paggalaw ng lupang tinutukoy natin? So, ang PHIVOLCS po, no, nagkakaroon siya ng average na 30 na records ng lindol araw-araw. Karamihan dito, or dito sa na-record na paglindol na ito, ay hindi ganong kalakas para maramdaman ng mga tao. So, yung mga 30 na po yun na araw-araw na nade-detect ng mga sensors po, no, ng mga kasamahan natin sa PHIVOLCS, araw-araw po na lumilindol. Ito lamang po ay hindi talaga natin nararamdaman.
Sa madaling salita, marami pang lindol na hindi lang natin naramdaman o na-detect ng ating mga machines mula po sa PhilBox. Yes po. Para sa kaalaman lang din ng ating mga nanonood ngayon, Sir Arth J, kausap po natin ngayon mga kababayan ay isang resident geologist ng DDRM. Ano po ba yung eksaktong ginagawa ng isang geologist para sa kaalaman ng ating mga nanonood, Sir Arth J? So, ang mga geologists po, sila po yung mga scientists or eksperto pagdating po sa mga physical na characteristics ng ating mundo. So sila po yung mga nag-aaral patungkol sa lindol, sa paggalaw ng lupa, sa mga bulkan, yung ating kinakatayuan po mismo sa mga bato na meron po tayo dito sa ating kinakatayuan nga po. Maraming salamat, Sir Arth J. At dahil nga pinag-uusapan natin itong usapin ng paggalaw ng kalupaan ng mundo, kaya kasama po natin ang ating resident geologist. Ay ito, magandang pag-usapan natin, Sir Arth J, kasi recently marami po tayong major earthquakes na sunod-sunod na naganap at patuloy na nagaganap dito po sa ating bansa. I-cite na lang po natin yung ilan sa medyo malalakas na lindol. Ito nga pong nag-trigger sa lahat at after nito nagkasunod-sunod na September 30 papunta na po itong Oktubre halos sa Bogo, Cebu na may 6.9 magnitude na lakas ng lindol. Meron din po tayo dito sa bahagi ng Manay, Davao Oriental noong October 10, 7.4. At meron din po tayo sa dalawang magkasunod, 6.7 at 6.8 sa Davao Region noong October 10. Sa Caraga, 6.0 noong October 11, October 13. Another one sa Central and Eastern Visayas, 5.7. Sir Arth J, ang tanong po ng marami nating mga kababayan ngayon at mahalagang mabigyan natin ng kaalaman, totoo bang magkakaugnay ang mga sunod-sunod na lindol sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa? So, okay po. Bali, yung mga nangyaring lindol this past few days and weeks, no, sa iba't ibang lugar, ay hindi po magkakaugnay. Bali, ang Pilipinas po ay mayroong 180 na fault segment. Ito yung mga fault lane na tinatawag. And meron din pong 6 na active na trenches. So bakit po ganon? Siyempre ang Pilipinas po ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire. Para dun sa mga hindi nakakaalam, ito yung active na lugar kung saan dito kadalasan nangyayari yung mga lindol. At pati dito na rin makita yung mga maraming bulkan. Ito po ay around sa sa ating mundo, no. So, yung mga nangyayari pong lindol sa iba't ibang rehiyon, no, normal po 'iyon. Nagkataon lang din po talaga na merong outlier. Yung outlier na is yung mga malalakas na naramdaman. Gaya po ng sabi ko kanina na araw-araw naman po lumilindol, ngunit hindi lang natin talaga nararamdaman. Itong mga nangyari pong malalakas na lindol ay nagkataon lamang na nagkasabay-sabay sila na malalakas yung paggalaw. So ulitin ko lang po na hindi po magkakaugnay yung mga lindol na nangyayari sa iba't ibang lugar. So iba-iba po yung pinagmulan ng lindol, kagaya na sa Cebu. Ang pinagmulan po nun is yung Bogo Bay Fault. Then sa Davao naman and sa Surigao is yung Philippine Trench. Then yung sa Zambales is yung Manila Trench na may pinagmulan po. No? So may iba-ibang fault line po or fault lane na mga gumagalaw sa atin sa Pilipinas. No? Ayun po. Maraming salamat, Sir Arth J, sa impormasyon na yan. Since sa pag-usapan din po natin at nabanggit ni Sir Arth J yung ilan sa mga fault lane na ito, ay mahalagang malaman din po ng ating mga kababayan ang tungkol sa West Valley Fault. So ang tanong po natin sa ating resident geologist, ano po ba ang status ng West Valley Fault? At since direkta po itong bumabaybay sa maraming komunidad sa ating lungsod, paano po ito nakakaapekto sa Muntinlupa, Sir Arth J? Yes po. Bali si West Valley Fault, no? 8 sa 9 na barangay natin sa Muntinlupa ang dinadaanan ng West Valley Fault. So ang status niya, syempre, isang active fault si West Valley Fault na based sa pag-aaral ng mga kasamahan natin, no, sa PHIVOX, every 400 to 600 years yung kanyang paggalaw. So ang last movement niya is noong 1658.
So, malapit na tayo sa 400 to 600. So, ang binibigay na ng ating mga kasama sa PHIVOLCS is yung recurrence interval or yung kailan nauulit yung paggalaw ng lindol. So, merong interval na 400 to 600. So, that doesn't mean na pagdating ng 2058, kasi yun yung 400 years niya, 2058 siya gagalaw. Maaring earlier, maaring mas late pa doon. So, interval lang yung binibigay ng PHIVOLCS since hindi po talaga natin kayang i-predict. Wala pa pong makinarya sa mundo ang kayang i-predict kung kailan darating ang lindol. Itong pinag-uusapan natin, Sir Arth J, ay konektado dito sa napapabalita talaga at inilalabas naman itong impormasyon ng PhilVox na tungkol sa The Big One. At ito nga po binanggit ni Sir Arth J na paggalaw na naganap noong 1658, ito po yung sa West Valley Fault, ay base po sa explanation ng ating resident geologist ay nakatakdang mangyari possibly dahil ang range by 400 to 600 years. 600 years. So nakatakda po kung susumahin ang pinakamalapit 2058. Tama po ba, Sir Arth J? Yes po. Pero hindi po siya exactly 2058 talaga mangyayari. Maraming salamat, Sir Arth J, sa impormasyon na yan. Ngayon, Sir Arth J, ang ating mga kababayan, syempre very cautious na dahil sa usaping ito. Kung magkakalindol sa Muntinlupa, sakali at wag namang iadya po na maganap, dito sa Muntinlupa, kung magkakalindol, ano po ba ang gagawin ng ating pamahalaang lungsod? Yes po, meron po tayong tinatawag sa atin sa Muntinlupa na Earthquake Contingency Plan. So yung contingency plan na po ito, once na gumalaw si West Valley Fault o yung magkaroon ng 7.2 magnitude na paglindol sa atin sa Muntinlupa, ma-activate po ito. Then ito yung plano kung saan apat sa disaster pillar natin is yung ma-activate talaga, no? So, unang-una, sa yung disaster prevention natin, no, andyan ang opisina ng city planning para tutulungan tayo sa prevention and mitigation. Then pangalawa is yung disaster preparedness. Ang aming po opisina sa DDRM ang nakatoka po sa disaster preparedness. At ang response naman po ay ang ating Social Services Department. Ang sunod naman po is yung rehabilitation and recovery, saan ang ating City Engineering Department po yung ang nakatoka doon. So doon po sa sinasabi ko po na contingency plan po, no, andun po yung ating response. O ma-activate po yung response cluster natin once na lumindol. So iba-ibang opisina po ang kasama doon sa response cluster. So aabutin po ng 48 to 72 hours para doon sa doon sa gap na yon, since pag sinabi natin gumalaw ang West Valley Fault, sobrang devastated talaga. Maaaring mangyari sa Muntinlupa, mawawalan ng komunikasyon. So walang internet, walang signal, maaaring wala ring kuryente. So ang maaaring komunikasyon lang natin is yung mga radyo na meron tayo. So ang gagawin po natin sa Muntinlupa bilang sa DDRM is katulad ko po, isa rin po ako sa isang trained na collapse search and rescue team ng ating DDRM. So kami po, once na makapag-report na po kami sa aming opisina, once na gumalaw ang West Valley Fault, magkakaroon na kami agad ng briefing, ihahanda na natin yung mga gamit natin para magkaroon o lumibot doon sa ating city, no? Sa kabilang dako naman, yung ibang opisina is nagre-ready na rin po. Yung mga handa na po, or yung mga hindi na po napinsala masyado nung ating paglindol. So magre-ready na po sila ng mga maitutulong dun sa ating mga kababayan sa Muntinlupa, no? Kagaya ng mga relief. So ayun po yung mga mangyayari pagdating ng ating lindol, no? Ang mga binanggit ni Sir Arth J, ito yung gagawin ng pamahalang lungsod sakaling maganap itong paggalaw ng West Valley Fault. At masasabi ba natin, Sir Arth J, na handa ang pamahalang lungsod sakaling magkaroon ng lindol sa Muntinlupa? Yes po, no? Handa naman po ang pamahalang lungsod ng Muntinlupa. And pinapaalala ulit natin sa ating mga kababayan yung mga open area o yung mga evacuation area natin na open area sa ating lugar na maaari nilang puntahan kung sakaling magkaroon ng lindol dito sa Muntinlupa.
Ito binabanggit ni Sir RJ na open areas. Ito yung kasi nabanggit ni Sir RJ sakaling magkaroon ng movement, paglindol, paggalaw ng kalupaan na medyo ina-expect nating malakas ay mawawalan ng iba't ibang paraan ng komunikasyon. So walang texting, walang social media and all. Mahalagang malaman ng ating mga kababayan ano-ano itong mga open areas. Pwede ba nating mabanggit, Sir RJ, itong ating mga lugar na pwedeng puntahan ng ating mga kababayan sakaling maganap itong paglindol sa ating lungsod? Okay po. Yung mga open area po, no, meron po sa may Posadas Avenue, doon sa may lakefront na open area para po sa sukat. Then sa Alabang is meron pong Philinvest open area. Then isa pa po ay yung sa Bayanan Baywalk na open field. Pati doon sa ating open area sa Roman Avenue Cruz pa yun, Roman Avenue Cruz. Then sa Biason Road din po, meron tayong open area doon. Then isa rin po ang Sunken Garden doon sa ating open area. Gayun din po yung open field natin sa may Tunasan Sports Complex. And also meron din po sa Victoria Homes na open area. And Everest Hills and Alabang Golf Course po. Maraming salamat, Sir RJ. Tandaan po natin mga kababayan, sakaling maganap ang paglindol o ito nga pong wag namang mangyari, the big one ay tandaan po natin open areas, yung mahalagang binabanggit dito ni Sir RJ na pinakaligtas na lugar na pupuntahan ng ating mga kababayan. Tandaan po natin, ito pong eksena to, pag naganap to ay wala tayong posibleng komunikasyon sa isa't isa, kaya dapat alam natin kung saan ligtas pumunta ang ating mga kababayan. Maglalabas din po kami dito ng kumpletong listahan na yan na binanggit ni Sir RJ matapos po ang ating live. Dahil binanggit po ni Sir RJ yung tungkol sa paghahanda ng pamahalang lungsod, meron pa ba po ba tayong ilang ginagawa sa city government, Sir RJ, para sa earthquake preparedness? Kasi mas mahagang handa na tayo pag sakaling mangyari itong ganitong pangyayari. Totoo po yun, Sir Albert, no? So hindi talaga natin may iwasan yung paglindol. So, ang tanging magagawa natin is yung paghandaan yung lindol. So, sa aming pong departamento, no, lumilibot po ang aming departamento sa mga schools, sa mga community, para magbaba po o magturo ng mga disaster preparedness awareness. So, kasi po, kapag dumating ang lindol, syempre, ang unang magiging responde or ang unang re-responde po sa atin, sa mga pamilya natin, is yung mga sarili lang natin. So yung mga communities, yung mga students dito po sa city, tinuturuan natin sila ng mga first aid po, ng mga basic life support. And also, lagi nating binabanggit yung duck cover and hold, no? Maraming nagtataka bakit importante pa rin ba yung duck cover and hold kapag lumindol. Yes po, no? Siyempre, kapag nag-duck ka, siyempre pag yuko, bali tatakpan nyo yung ulo nyo para doon sa mga maaaring bumagsak. So, si 7.2, malakas po ito. So, maaaring mawalan ka ng balanse. Kaya kailangan mo po kailangan nyo po mag-duck para hindi po tayo matumba. So, kasi malakas to na pagyanig na kayang sira sa mga buildings, mga puno. No? So, yung duck cover and hold is yung isa sa mga importanteng kailangan gawin natin kapag during ng earthquake, no? So ang response kasi talaga karamihan, no, lumabas agad. Kung nasa bahay sila, ang response talaga is lumabas agad. So titignan muna natin, assess muna natin dahil hindi naman tumatagal ng minuto or ng oras yung pagyanig. So saglit lang yung pagyanig. Once na tumigil, maaari na tayong lumabas kung safe na. So ayun, ganun po yung mga kailangan natin gawin doon. So tuloy-tuloy yung mga isinasagawa nating disaster preparation, training sa iba't ibang paaralan, communities, and even private companies. Tama po ba ako, Sir RJ? Kasi marami akong nakita akong listahan na pati itong mga private companies ay kabahagi dito sa regular na seminar natin pagdating sa disaster preparedness. Yes po. Nabanggit na rin ni Sir RJ, mahalagang i-highlight natin itong duck
cover and hold? Dahil Sir RJ, may nakita akong ilang video na habang lumilindol, nakatayo pa yung ilang mga tao. Kaya po mahalaga pong i-practice natin ito. Kaya po meron tayong earthquake drills pag nagaganap ang kasalukuyang nagaganap ang paglindol. Mahalaga po yung pag-duck, yung binanggit ni Sir RJ, kasi baka mahilo po kayo, and mahalaga you take cover. Ano po bang mga lugar, Sir RJ, yung dapat i-cover natin yung katawan natin habang lumilindol? Saan-saang lugar po ito? Sa bahay, sa opisina? Yes po. Kung nasa bahay po tayo, kung opisina, no, maaari po tayong magtago sa mga ilalim nating ng mga lamesa, yung mga matitibay na lamesa. Lalayo po tayo dun sa ating dingding o sa mga walls na maraming mga nakasabit na at maraming matumba. Pati lalayo din po tayo doon sa mga cabinets na maaaring tumumba nga po kung magkaroon na ng pagyanig. So, ang safe po doon is magtago tayo sa ilalim ng lamesa, na matibay na lamesa. So, hawakan natin yung mga paa ng lamesa para if ever na may bumagsak, hindi po siya ganun matutumba. Then, doon sa hold, no, once tumigil na po yung pagyanig, that's the time po na mag-evacuate na tayo doon sa ating tinutuluyan. Mahalaga po yan. Tandaan natin mga kababayan, duck, cover, and hold habang nangyayari ang pagyanig. Take cover, tapos manatili po doon sa isang safe na binanggit niya Sir Arth J na mga kasangkapan o gamit sa bahay na pwede tayong mag-cover at manatili habang yumayanig doon sa pag-cover na yon, at immediately lumabas pagkatapos ng pagyanig sa ating mga open areas para safe po tayong lahat. Again, mga kababayan, tandaan po natin yan, duck, cover, and hold. May iba pa ba tayong dapat ipaalala, Sir Arth J, sa ating mga kababayan pagdating sa impormasyon pagkatapos ng lindol? Ano pa po ba ang dapat malaman na ating mga kababayan? Para dun sa pagtapos po, no, hindi po tayo dapat agad-agad bumabalik dun sa ating tahanan o dun sa ating opisina, no. So kailangan mo nang ma-check kung safe pa bang bumalik dun sa ating tahanan or sa ating gusali, no. Dahil maaaring magkaroon ng mga aftershocks na maaaring magpagiba. Sabihin natin na nung lumindol is walang nangyari dun sa aking bahay, safe naman siya. Pero nagkaroon pa ng mga aftershocks. So, doon na maaaring magkaroon ng pagguho. So, kaya kailangan muna natin i-check, no? Check natin yung sarili natin, i-check natin yung mga kasama natin, kung okay ba sila. At wag na muna tayong babalik doon sa bahay natin or sa mga office natin. Sir Arth J, ito isang tanong din mula sa ating mga kababayan. Paano po ba makikilahok ang mga Muntinlupeño pagdating sa programa o itong mga earthquake drills ng DDRM? Kasi marami tayong ginagawang mga activities para sa preparation, disaster preparedness dito sa ating mga kababayan. Paano po sila makikilahok, Sir Arth J? Bali sa ating departamento po, no, may mga naka-ready naman na po tayo ng mga drills para po sa ating community, sa mga private and even sa schools. And doon para po sa mga merong mga grupo o mga like say na mga HOA na nagre-request din po ng mga seminars, mga disaster preparedness awareness, no. Naghahatid lang po sila ng request letter sa ating opisina and yun naman po ay ating tutugunan. So magle-letter lang po sila. Iba pa po yun yung mga doon sa mga nakalatag po natin na programa para po sa ating mga Muntinlupeños. Maraming salamat po, Sir Arth J. Para sa impormasyon lang ng ating mga kababayan, matatagpuan po itong DDRM o ang ating Department of Disaster Resilience and Management dito po sa tabi lang ng Susana Heights. Yan, kung alam niyo po yung The Leaf Residences sa tabi lang po niyan, diyan po matatagpuan ng DDRM. Sa Hall of Justice compound po. Sa may Hall of Justice compound. Ito pang huling tanong, Sir Arth J, bago tayo matapos sa ating live stream. Ano po ba yung ilan sa mga maling paniniwala ng ating mga kababayan tungkol sa lindol na dapat po nating itama? So ayan, no, marami tayong nakikita sa social media ng mga conspiracy, no, na bakit daw sabay-sabay nagkaroon ng malakas na lindol, may nangyayari na ba? Ganyan. So, yung mga paglindol po, gaya ng sabi ko kanina, ay normal.
dahil ang Pilipinas po ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire at ang Pilipinas ay mayroong mga 180 na fault segment at 6 na active trenches. Yung fault segment po na ito, no, yung 180 na tinutukoy ko, is ito yung mga earthquake generator, pati yung 6 na trenches. So dito po nagmumula yung lindol. So araw-araw may nare-record ang mga makinarya natin ng mga paglindol. Ito ay hindi lamang nararamdaman. So nagkataon lang talaga ngayon na nagkaroon ng mga outliers o yung mga malalakas na paglindol na ating naramdaman. So wala pong kung ano mang nangyayari sa ilalim ng lupa, no? Walang something o walang nagpapagalaw sa natural po ito, no? Natural na paggalaw po ito ng ating lupa o ng ating mundo. So wala pong something na kasi may mga theory na lumalabas na may pakana daw to ng ibang bansa, ganyan. At may something nga sa ilalim na sabay-sabay nagpapalindol. So wala po. Normal po na lumilindol sa ating bansa. Maraming salamat, Sir Arth J. Ayan. At sir, idadagdag ko lang din pala, no? Sa atin po sa Muntinlupa, kasi parang marami din na nagre-request na magkaroon ng mahabang suspension para daw sa paghahanda, no? No? Nagtatag kay Mayor Jan, Sir Arth J. Oo, hindi naman po natin kailangan na mag-suspend ng mahabang panahon para po makapaghanda, no? Dahil sa mahabang panahon na 'yon, no, malaki yung magiging epekto lalo na dun sa mga estudyante natin kung walang pasok dahil mas maigi na yung face-to-face classes talaga. So kaya tayo nagsasagawa ng mga drills ng paulit-ulit para maging habit na to ng ating mga estudyante at ng community kung anong gagawin natin kung sakaling magkaroon ng lindol. No? So sa paghahanda po ng Muntinlupa, hindi naman po kailangan na magkaroon ng mahabang suspension. Maraming salamat, Sir Arth J, sa paglilinaw sa ilang mga maling paniniwala ng ating mga kababayan. At again, kasama po natin ang ating resident geologist mula sa DDRM. Maraming salamat, Sir Arth J. Eliseo. Mga kababayang Muntinlupeño, tandaan natin ang kaligtasan ay nagsisimula sa kahandaan. Hindi natin mapipigilan ang lindol, pero kaya nating paghandaan ito. Kaya siguraduhing ligtas ang inyong mga tahanan. Alamin ang mga open areas sa inyong barangay na binanggit po ni Sir Arth J. At makilahok sa mga earthquake drills ng ating pamahalang lungsod. Huwag din po nating kalimutang i-follow ang City Government of Muntinlupa official at Muntinlupa City Department of Disaster Resilience and Management Facebook pages para sa alerts, updates at mga paalala para sa inyong kaligtasan. Ito, paalala na rin sa ating mga kababayan. Don't forget, please download iRespond Muntinlupa app. Napakahalagang app po ito ng ating pamahalang lungsod. Kung kailangan ng saklolo, i-report ito sa ating Quick Response app. I-download nyo lang po yan via Google Play and Apple App Store. Makikita nyo po sa inyong screen ngayon ang QR code. I-download nyo na po yan. Malaking tulong po yan sa mga kaganapan na hindi inaasahan. Makakapag-responde agad ang ating mga taga-DDRM using that iRespond app. Huwag din po natin kalimutan, Muntinlupa Emergency Hotline numbers. Tandaan ang mga numerong ito, 137175. Tandaan nyo po, 137175. At ang iba po nating mga numero na nakikita nyo sa inyong screen ngayon, yan po ang ating Muntinlupa Emergency Hotline numbers. Meron po ba tayong final message para sa ating mga kababayan, Sir Arth J, bago tayo magtapos? So, yung mga ugaliin po natin mag-fact check, no? Yung mga nakikita po natin, wag na wag agad tayong maniniwala doon sa mga kung anong nakikita natin sa social media. So, ugaliin po natin na i-check kung tama ba ito, totoo ba ito, bago tayo mag-share, no? Para hindi tayo makadagdag or mag-cause ng mga panic para doon sa iba kasi maraming ang mga kababayan natin na nagpapanik na baka sa kanilang mangyari ito. Yun nga, kaya kailangan maging handa tayo and yung mga lehitimo na mga pages sa social media yung ating i-follow, no? Kaya kailangan lagi po tayo mag-fact check.
Again, maraming salamat Sir Arth J. Eliseo, ang ating geologist mula po sa DDRM. Maraming salamat po sa pagbibigay linaw at tips para sa ating mga kababayan. At sa lahat po ng nanood, maraming salamat din po sa inyong oras at pakikiisa. Ako po si Albert Sembrero. Tandaan, sa oras ng lindol, huwag magpanik, dapat handa. Maging alerto, Muntinlupeño. Stay safe everyone.